So ito mga sangkay, tingnan po natin itong mga mensahe, no? Si PBBM kasi at si VP Sara ay meron po ngayong mga isiniwalat mga sangkay sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang ating mag-uusapan ngayon. But bago tayo magsimula, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.39 million subscribers na dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pa ang hinihintay mo? I-click nyo po lamang yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow yung ating Facebook page. At sa mga solid sangkay dyan na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, syempre, mag-comment po muna ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? So, eto na mga sangkay, pag-usapan po natin. Si PBBM at VP Sara ay mayroon pong mga isiniwala at mga sangkay. Ito po ang kanilang, tingnan po natin, tayo ay magkukomento. Ito yung kanilang mga message sa bagong taon. Tingnan po natin kung ano ba ang kanilang kanilang mga komento tungkol po sa pagsalubong o tungkol po sa bagong taon. Anyway, Happy New Year pala sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay. Blessed New Year to each and every one of us. Okay, naway pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa taong ito. And I know marami pa pong mga pagsubok. Siyempre, hindi naman mawawala yun. Dahil as long as na nandito po tayo sa planetang ito, may pagsubok po talaga tayong mararanasan. Mawawala lamang po yan kapag glorified body na po tayo. Okay? Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin itong mga mensahe nila PBBM. Nagbigay ng kanilang mensahe para sa bagong taon sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Okay. Si PBBM nagbalik tanaw sa mga dumaang kalamidad sa bansa. The previous months, for instance, have been filled with incredible challenges as calamities disrupted lives and communities. Pinaalala niya ang katatagan ng mga Pinoy sa pagharap sa iba't ibang pagsubok sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagpupursige. Okay, talagang yun pa rin talaga yung mensahe ng Pangulo natin. No? Hindi nawawala po yung unity na tinatawag mga sangkay, reflecting on the resilience we have shown in overcoming them. It is crucial for our progress to stem such moments as hallmarks of the extraordinary strength we gain through solidarity and perseverance. Yan po yung message ng ating Pangulo. Si VP Sara naman. Ito, mas interesting kay VP Sara. Binigyan diin na ang mga pagsubok na pinagdaanan ng mga Pilipino sa nakaraang taon. Parang parang parehas sila. Yung PBBM, sinabi po niya, mga sangkay na-mention na doon yung mga kalamidad na naranasan ng mga Pilipino na na-overcome sa pamamagitan po ng pagkakaisa. And this time, tingnan po natin si VP Sara. Nagpasalamat din ang bise sa walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pinoy. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos at nagtutulungan para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating pamilya. Okay. Well, wala namang kumbaga kababawan silang sinabi dito mga sangkay, no? Ulitin natin itong kay VP Sara. More on ang kay VP Sara, more on mahalin natin ang Pilipinas, ganun. Kay PBBM, magkaisa, yun po yung kanyang mensahe para sa ating mga kababayan. Ulitin natin yung part na to para mas maintindihan natin. Pagsubok na pinagdaanan ng mga Pilipino sa nakaraang taon. Nagpasalamat din ang bise sa walang sawang pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pinoy. Ngayong 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos
Actually, mga sangkay, totoo po yung sinabi dito ni Vice President Sara. Walang pangit na sinabi. Maging kay PBBM, na sabi po ni PBBM doon, talagang napagtagumpayin natin ang 2024 sa dami ng kalamidad. Totoo po yun. 2024, grabe po yung kalamidad na naganap sa Pilipinas. But we overcome, mga sangkay, dahil po sa tulong din ng pamahalaan at sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Kay VP Sara naman, binigyan din niya dito, mga sangkay, na marami na naman pong haharapin tayo this year, 2025. Yan po talaga, yan po yung realidad, mga sangkay. At hindi po natin alam kung anong klase mga pagsubok yung mararanasan natin this year. But guys, wag po tayong matakot na harapin ito. Pamilya. Parang parehas lang din no? Parang parehas lang din po sila ng mensahe ni PBBM. Pagtutulungan, ganun din po kay PBBM, mga sangkay. So, ewan ko, nag-usap ba kayo, VP Sara at PBBM, para sa inyong mga mensahe sa sambayan ng Pilipino? Well, ano po ang inyong opinion dito, mga sangkay? Magbasa-basa nga po tayo dito ng mga opinion ng ating mga kababayan. Uy, walang komento. Parang, walang pakialam yung mga Pilipino, mga sangkay. Well, siguro busy po yung mga kababayan natin sa isinagawang pagsalubong sa bagong taon. So, tayo mga sangkay, hindi po talaga natin alam kung ano po ang mga panibagong pagsubok na harapin na naman po natin this year. But, yun lamang po ang masisigurado natin. Kung nasa kamay po tayo ng ating Panginoon, kahit ano pa ang maganap sa taong 2025, safe po tayo. Doon po talaga tayo safe sa kamay ng ating Panginoon. Kaya, wag po nating kalimutan na ipagdasal ang ating bansa. Kasi yun lamang po yung tanging maaambag din po natin. Maliban po sa pagtatax, maaambag po natin, ipagdasal po ang ating bayan, ipagdasal yung mga namumuno sa Pilipinas, ipagdasal nyo yung mga mayor nyo, mga governor, mga congressmen, mga senador, mga sangkay, vice president, and our president. We have to pray for them na naway maliban po sa pag-iingat ng ating Panginoon, yung divine intervention ng ating Lord sa bawat decision, mga sangkay, na ginagawa ng ating mga leader. Mahalaga po na ipanalangin po natin ang sa ganun guided po sila ng ating Panginoon. Okay? Itong taong to, since bago pa lamang po, hindi pa po natin alam kung ano magiging future nito. Last year, akala po natin ng 2023, yun ang pinaka-worst. Pagdating ng 2024, mas malala pa pala. Diba? Bago po matapos ang bagong taon, mga sangkay, ang dami pong nagkahulog-hulog na mga eroplano, mga sangkay. Ang dami pong mga trahedya na naganap. But again, mabuti pa rin ang ating Panginoon at may gagawin siya sa taong 2025. What we need to do is to trust. Okay? Kung ano man ang kanyang kalooban. Alright? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.